Hi guys, galing kami sa swimming lesson at pauwi na kami. Free lang yung swimming lesson for 30 minutes. Tapos pwede magstay kaso sa hot tub, so mainit, pero okay lang. So yung 3 bata ay free. At ngayon, pauwi na kami. That's where we went. Stadium. Hockey. McDavid. Oh look, what are your fans? Wow, Oilers! Wow. Edmonton Tower, La Bamba Oilers. Welcome to Jill in Can. At kasama natin ang buong family. Say hi! Hi! I love! Today is Father's Day. Yan. So, papunta kami ng church ngayon. At, nakabarong siya. Kasi, in celebration of Independence Day, last June 12 din. So, hindi na ako nag-Filipiniana. Okay na to. Ayun. So, ngayon guys, ay papunta tayo ng church. Yeah. So, ngayon nga guys ay 3rd Sunday ng June ngayon. At ilang weeks na lang ay July na guys. At marami na namang pagbabagong magaganap dito sa amin, sa aming family. Dahil ang ating husband na si Chris ay mapapalayas na dito. So, saan ka na pupunta, my love? Calgary! So, pupunta na siya ng Calgary dahil sa trabaho, masok na sa office. Ayun, so simula nung na-hired siya last February ay ngayon ay nag-work from home lang siya dahil pinayagan siya dahil nga nag-aaral pa ako tapos schooling pa ng kids. So parang gusto nila na pagka nag-start na ng vacation or summer, wala nang school yung mga kids, tas matapos na ako ay makapag-move na kami to Calgary. So, pero ang decision namin ay mag-move ba tayo ng Calgary? Hindi, dito stay sa Edmonton pa rin. Do you want to move to Calgary? No. So, ayaw nila guys. So, kaya siya yung mag-move sa Calgary. Magiging long distance relationship muna kami. At paano yung start? Paano yung paano ka namin makikita? Tuwing 3 araw lang naman ako doon eh. Tuesday to Thursday. So nandito ako from Monday, Friday, Saturday, Sunday. Yan. So weekends nandito naman siya. So ilang oras ba yung biyahe from 3 hours, 3 to 4 hours mula dito hanggang doon. Yan. So hindi siya hindi siya magka-car, magbabas lang siya. Kaya commute lang siya kasi kailangan ko ng kotse dahil sa aking work. So saan naman ang aking work guys? So finally ay sasabihin na namin sa inyo kung saan nga ako nag-work, kung ano yung job na tinanggap ko dun sa mga interview sa akin. Ang aking job na tinanggap ay yung nasa malayo. Ito ay sa St. Albert. So lilipat ba tayo sa St. Albert? No. No. So hindi rin kami lilipat sa St. Albert. So araw-araw akong babiyahe, 35 to 40 minutes drive everyday papunta pabalik. Good luck na lang sa ating pagta-travel. 2 weeks akong nag-part-time doon, tapos after the 2 weeks ay nag-full-time na ako. At papakita ko nga sa inyo na ayun nga, nagda-drive na rin ako papunta at pabalik doon everyday
dahil nakapasa na rin tayo sa ating driving road test. So nakapasa na tayo ng road test after 2 takes. So nakadalawang take ako guys. Sa next vlog ay kikwento ko sa inyo ano yung mga nangyari doon, paano tayo pong nag-fail, paano tayo nakapasa. Ayan, pero ngayon nga guys, papakita naman namin sa inyo na dahil nga lilipat na siya ng Calgary by July. Anong day ng July ka nandun dapat? Second week? 10, July 10, pero that week papasok na ako ng Tuesday, mga July 8. 10 kasi Thursday yan eh. Okay, so July 8 punta na ako doon. So July 8. Kasi after that, nakalib ako. Kalib tayo, kaya maganda pumasok na ako buong week. Kaysa 10 lang. Ayun. So malapit na yun guys. At wala kayong mga kasama ng 3 days during the weekday dahil wala siya. Pero okay lang yun. Sa ngalan ng ng ating pagsusumikap dito, kailangan nating mag-sacrifice yung mga ganyang bagay. At dahil nga hindi rin kami aalis ng Edmonton, dahil yung mga kids namin meron silang mga preferred schools na dito, at syempre mas yun nga, kasama din yan sa mga kino-consider namin. Hindi lang kami, hindi lang siya, pati yung mga kids, no? Pero sa susunod, pag talagang pag hindi pa namin sure yung halimbawa dumating yung time na kailangan talaga naming lumipat, ay dapat kayong lumipat. Okay? So dapat silang lumipat guys. So dapat silang sumunod kung saan kami pupunta, dahil syempre hindi natin alam ano yung mga magiging bagong policy ng IRCC, kung kailangan ba nating lumipat ng province, ganyan. So nagpapasalamat na lang kami guys na nakahanap kami ng work na dito sa Edmonton or sa Alberta pa din, within Alberta ang nahanap namin mga work. At inaantay pa rin namin yung result ng ating PGWP. So as of the moment, kay Celestia inaantay pa rin namin, pero kailangan ko munang tawagan siguro yung immigration, kung ano ba talaga yung steps na pwede kong gawin, since nakasubmit na ako ng web form. Pero iniisip ko wala kasi akong payment na ginawa para sa kanya, dahil web form is just submitting documents, pero hindi kasama doon yung payment. So hindi ko alam, baka kung walang payment baka hindi siya makonsider or what. Ayan, so pakita ko sa inyo guys saan yung lilipatan ng aking my love doon sa Calgary, yung nahanap niyang apartment. So nahirapan ka bang maghanap ng apartment? Hindi naman. Isang araw lang ako naghanap. Ibig sabihin, nag-post lang ako sa Facebook isang araw, kasi marami naman nag-respond, and nag-schedule na ako isang araw, tapos sa Saturday para pumunta doon para mag-view ng mga i-renta. Magkano naman yung yung ni-rent mo? Average naman 600, so okay naman siya. 600 a month. Okay, 600 a month. Yun yung pinakamura. May iba mga mas mataas, mga 1,000, pero ito 600, marami sila 600. Mga 6 sila, so hindi mo nahirapan. Pinuntahan mo yung 6 na yun? Hindi, napuntahan ko lang kasi 4 lang. Na ko na na shortlist ko na yung 4 na yun. So nag-shortlist ka na? Based sa sa layo ng Bakit? From downtown sa trabaho. Okay. So binis. Transportation. So bakit mo na gustuhan yung napili mong 600 na yon? Una, yung location, maraming transportation. Pwede magbabas ka directly o kaya bus and train, and ilang minutes lang sa less than mga 45 minutes lang mag-commute. Then yung mismong yung place maganda, bago. Tsaka yung yung may-ari, welcoming, Pinoy yung may-ari. Kaya yung maganda. Yung iba rin maganda, pero ito yung pinakamagandang in totality. Yung location, yung mismong place, tsaka yung owner, yung landlord. At tsaka magiging ka-housemate niya yung naging ka-work at ka-badminton ng aking school classmate na si Marian. Ayan, si Ate Marian, shout out sa'yo. Congratulations sa mga honors na natanggap mo din, mga recognition mo. Yun na magiging housemate niya, yung ka-work ng aking
kawork dati ng classmate ko na si Ate Maria na magiging, na-meet mo siya doon, di ba? Anong pangalan niya? Ayun, sige. Pero siya yung kasama ni Marian sa Saudi ba? Saudi. Sa Saudi. Oo. Yan. So, at ngayon, international student na rin dito. International student na rin siya? Oo, international student siya kaya nandito. Pero, hindi namin siya ka-batch? Hindi, basta una si Marian. Siya yung sumunod. International student. After siya yung sumunod. Ayan. So, nandito na tayo sa simbahan, guys. At magsi-celebrate tayo ng Father's Day. So, meron ba kayong gift sa daddy nyo? Yeah. Okay. Ano ba yan? So, is that ukulele? Ukulele. Yan. So, see you later, guys. Flashback. At kung isa kayo sa mga naghahanap ng mga bed space or family room or shared room, ay marami naman po kayo makikita, especially with the help of the Facebook groups. Just make sure na legit yung mapupuntahan nyo at marami naman kayo makakausap katulad ng nangyari sa asawa ko. So, 4 lamang ang kanyang pinuntahan at dahil 600 ang kanyang budget, ganito ang kanyang single bed. Merong din siyang nakita na ito malapit, maganda siya, kaya lang malapit sa church namin pero hindi naman siya magsisimba dito. Uwi siya ng weekends dito sa Edmonton at malayo din to sa kanyang work, so kaya hindi niya to napili. Usually din naman guys, marami ring mga Filipino owners dito, kaya kung naghahanap kayo ng mga landlord na Filipino ay talagang makakahanap din kayo para mas madali yung makakasama nyo, pati yung mga roommates nyo ay mga Filipino din. At ang mga bahay dito tulad ng mga dining or yung mga living room, bathroom, yan yung mga shared yan. So kayo na lang pumili kung ano yung mas type nyo na tirahan. At ito naman yung mga nakita niya sa napuntahan niya, at ito na yata yung napili niyang room dahil ito ay malapit sa kanyang work at nagustuhan niya dito yung living room at dining room. Subalit guys, dahil ang kanyang contract ay para lang sa kanya, so bawal mag-overnight ang misis. Yun lang guys. A few moments later. Hi guys! So, we're done with church today. Natapos na yung ating Father's Day celebration. Ano yung binigay niyo sa dad? Meron ditong root beer dads. Yan. And some cookies. Can you give me the cookies? Wala itong label. So, meron yung label na wala ding... Yan. So, happy Father's Day cookie. So, binili lang to, pinagatan na. So, galing lang to sa sa Costco. Binili namin kahapon and pinak namin para sa mga fathers, pinamigay. And then, ayun. So, ngayon uwi na tayo. Ako yung magdadrive. Yes, we're driving today dahil ang daddy ay nasa meeting pa. Kaya uwi na tayo guys for lunch and we have a visitor mamaya hapon sa house. Daddy's here. Ikaw mag-drive. Happy Father's Day! Father's Day kaya ikaw mag-drive. Mag-drive mo ako. Okay, let's go. Okay, go. Where's your card? Oh, okay. Okay, tell me now. Okay, here you go, Daddy. What? What's this? Wow! Wow! From your busy kids. Look. Oh, let's read that. Sometimes I get all busy and stuff and I totally forget to stop and say, hey, thanks, Dad. Wow! Hey! Thanks, Dad! And this is, look! Happy Father's Day! Thank you for being a wonderful father and traveling to places like the mall. Wow! From Alex! Wow, thank you, Alex! Happy Father's Day, Dad! Thank you for everything you've given us and thank you for being supportive. Have a nice day. Bianca! Wow! Thank you, Bianca! And look, dami dito. Di ba? Nagsulat pa si Celestia rin? Happy Father's Day, Christopher Pidugo. Oh, wow, guling yan, Christopher Pidugo. Yeah, are the best dad and we have you. Wow, Sophia, the cat. Cool cat. Ito, Happy Father's Day. Thank you for giving me a bike. Saraya, where's your bike, baby? Ay, pwede ko, mga araw. And huli-huli, Happy Father's Day, Celestia loves you. Celestia. Celestia!
Thank you. So I'm stopping today because you're a great dad and you totally deserve to hear it. Thanks, Dad. Happy Father's Day. Sentimental Studios. From a Hallmark company. Thank you, children. Thank you. What's your other gift? May gift pa? Yes. This is enough? There's another one. Ukulele ba to? Ukulele? No, this is not really. Ukulele. Wow, $10. Amala! Amal! Sa George pa. Look. 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 Caution, dad Look. jokes. Ano ba to? Masarap ba to? Caution, dad jokes ahead. Ano pa? Wala na? Who else? That's it. What Wala else? na may gift? Where's my ukulele? And my shoes? Dad, my gift for you is in the house. Okay, I'll get it. Okay, let's get it. Bye. Thank you, children.